Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa inyong mga giliw na taga-suporta at tagapakinig sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Isa po akong masugid niyong tagapakinig dahil mahilig talaga ako sa mga kwentong katatakutan, lalo na kung tungkol sa mga aswang. Ang kwento ng buhay ko ay hindi lang tungkol sa aswang, kundi maging sa kung paano nabago ang buhay ko ng pagpapatawad. May ilan kasi sa atin na hinahayaang maghari ang galit sa kanilang puso, at baka makatulong sa kanila ang kwento ko para gaya ko ay magawa rin nilang magpatawad. Ako nga pala si Juanito at ito ang aking kwento. Sa edad ko ngayon ay masasabi ko na meron akong maayos na pamumuhay. Ipinamana sa akin ng kinikilala kong ama ang kanyang negosyo at milyong-milyong salapi. Nakatira ko sa maayos na bahay at nagmamay-ari ako ng ilang properties at mga sasakyan. Matatawag nga yatang swerte ako dahil isang milyonaryong lalaki ang umampun sa akin nung bata pa ako nang naging palaboy ako sa Maynila. Itinuring niya akong parang tunay niyang anak. Pinag-aral niya ako at binigyan ng marangyang buhay. At nang pumanaw siya, ay iniwanan niya sa akin ang lahat ng meron siya dahil mag-isa na siya sa buhay. Ngunit sa kabila ng maayos na buhay na meron ako, ay may mapait na nakaraan akong itinatago. Isang nakaraan na gusto kong kalimutan pero hindi ko magawa dahil kahit napakatagal nang nangyari nun, ay napakasakit pa rin nun para sa akin. Isang umaga, pagkagising ko, ay bumaba ako sa dining area ng bahay ko para mag-almusal. Naabutan ko ang nag-iisa kong kasambahay na si Manang Perlita na abala sa pag-aayos ng mga pagkain sa lamesa. Good morning po, Sir Juanito. Breakfast is ready na po. Nagluto man ako, sir, ng hotdog, tsaka corned beef at meatloaf, tas may itlog po. Nakapagluto na rin po ako ng fried rice at meron din pong tinapay. Manang Perlita, di ba sabi ko sa'yo ay huwag kang nagluluto ng marami sa almusal? Dalawa lang naman tayong kumakain dito eh. Sa tingin mo ba mauubos natin yan? Pero sir, naporget mo na ba, sir, ang sinabi ng daddy mo nung alive and kicking pa siya? Diba, sir, ang sabi niya breakfast is the most important meal of the day. Oo nga, pero hindi naman niya sinabi na magluto ka na parang meron tayong papiding program. Ang dami mo pang sinasabi, sir. Kumain na lang tayo. At nag-aaway na ang mga anaconda ko sa tiyan. Napailing na lang ako. Saka ako umupo para kumain. Ilang taon nang nagtatrabaho sa bahay na yon si Manang Perlita bilang kasambahay. Binatilyo pa ako nung dumating siya roon. At simula noon ay hindi na siya umalis. Mapagkakatiwalaan siya at nagagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Kaya naman, parang totoong pamilya na ang turing ko sa kanya. Kung makipag-usap nga siya sa akin, ay parang hindi ko siya kasambahay. Ay, sir, ano palang gusto mong ulam mamayang tanghali? Meron po tayo dyan pork belly, sir. Gusto ko po sanang gawin na lechon yon. O kaya magkakaldereta ako. Total, ang tagal na nung huling beses na nagkaldereta tayo rito, sir. Tinanong mo pa ako. Kung ikaw rin naman pala magdidesisyon ng lulutuin. Sus, kilala na kita, sir. For sure, ang isasagot mo, sir, ay ako nang bahala. Kaya nagsuggest lang naman ako, sir. Tama ka. Ikaw nang bahala kung anong lulutuin mo mamaya. O, diba? Correct man ako, sir, sa sinabi ko? Ang galing ko talaga manghula, sir, ano?
Siguro, pwede na akong mag-sideline sa pagiging fortune teller sa Quiapo, sir. Ang ibig kong sabihin, hindi ako kakain ng lunch dito mamaya dahil meron akong kakausaping tao. Sino man yung kakausapin mo, sir? Wala ka nang pakialam doon, Manang. Basta ikaw nang bahala rito sa bahay, okay? Saka, baka hindi rin ako mag-dinner dito. Ano? Talaga ba, sir? Teka, ano kaya kung wag ka na rin tumira dito, sir? Ikaw kayang paalisin ko rito. Joke lang naman yun, sir. Ito naman. Sobrang serious mo naman, sir. Oh, bakit ka tumayo, sir? Napikon ka ba sa joke ko? Kailangan ko nang umalis. Tapusin mo na muna ang breakfast, sir. Ang dami pang foods, oh. Ikaw ang nagluto ng ganyang kadami kaya ubusin mo yan hanggang sa magkandalungad ka dyan. Ay, wag naman, sir. Baka mamaya magka-diarrhea ako niyan. Maawa ka naman sa akin, sir. Manang, ang aga-aga pa kaya wag mo muna akong pakitaan ng pagiging OA mo. Kung hindi mo mauubos, edi itabi mo. Init na lang natin sa ibang araw. Napakadali ng solusyon sa problema mo. Sorry naman, sir. Alam mo na ganito talaga ako, sir. O sige na, umalis ka na, sir. Ako nang bahala rito sa bahay mo. Ingat ka, sir. Bumalik ako sa kwarto ko at naligo ako sa banyo ko roon. Pagkatapos ay nagbihis ako at umalis ako sa bahay gamit ang aking kotse. Halos 1 oras akong nagmaneo hanggang sa inihinto ko ang aking kotse sa parking lot ng isang restoran. Bumaba ako ng kotse at pumasok sa restoran. Luminga ako sa mga taong naroon at isang lalaking nakasuot ng itim na polo shirt ang kumaway sa akin. Lumapit ako sa kanya at umupo sa harapan ng lalaki. Pasensya ka na at medyo traffic kaya natagalan ako. Kanina ka pa ba rito? Halos kadarating ko lang, sir. Umorder ka na ng kung anong gusto mong orderin. Orange juice lang sa akin dahil kumain na ako sa bahay bago ako pumunta rito. Umorder muna ang lalaking kasama ko. Nang dumating na ang order niya, ay nagsimula na kaming mag-usap. Ang lalaking yon ay isang private investigator na inutusan kong hanapin ang tatay ko na nang iwan sa akin nung bata pa ako. 1 buwan nang nakalipas. Simula nang kunin ko ang serbisyo mo. May bagong update ka na ba sa kinaroroonan ni Pablo? Meron daw, sir. Ang totoo niyan ay alam ko na kung saan siya nakatira ngayon. Ito po ang mga picture na kuha ko. Tingnan mo, sir, kung talagang siya nga ang hinahanap mo. Kinuha ko mula sa private investigator ang isang brown envelope. Binuksan ko yun at isa-isa kong tinignan ang mga litratong naroon na halatang kinuha ng patago. Siya nga ito. Pero sino tong binatang kasama niya? Yan si Daniel. Anak-anak ni Pablo. Sa pagkakaalam ko, binatilyo pa lang yan si Daniel nang ampunin siya ni Pablo. Talagang nagawa pa niyang mag-ampun matapos niyang iwan ang sarili niyang anak. Ano yun, sir? May sinasabi ka? Wala. Paano pala siya napunta sa lugar na kinaroroonan niya ngayon? Alam mo kasi ang pagkakaalam ko, nandito siya sa Maynila. Pasensya na, sir. Pero kinaroroonan lang ni Pablo at kung ano ang buhay niya ngayon ang tanging nalaman ko. Kung anong nangyari sa kanya noon ay hindi ko alam. Okay lang. Ang importante ay alam mo na kung nasan siya. Nasa envelope din po na hawak mo ang complete address niya, sir. At yung iba pang impormasyon tungkol kay Pablo. Sige, maraming salamat. Tapos na ang trabaho mo sa akin. Kailangan ko na ring umalis dahil may pupuntahan pa ako. Inabot ko sa lalaki ang isang puting sobre na naglalaman ng bayad ko sa kanya. Matapos yun, ay lumabas na ako ng restoran at bumalik ako sa aking kotse. Nanlamig ako at mabilis ang tibok ng puso ko habang nakatitig sa kawalan. Hindi ko akalain na makalipas ang napakahabang panahon
ay malalaman ko na ang kinaroroonan ng tatay ko. Nanginginig ang kamay ko nang muli kong tignan ang laman ng envelope. Isa-isa kong tinignan ang mga litrato at huminto ako sa litrato kung saan kasama ni tatay ang ampon niyang si Daniel. Sa litratong yon ay nasa labas sila ng isang maliit na kubo habang nagkakape. Pareha silang nakangiti at halata na napakasaya nila. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. May kirot akong naramdaman sa puso ko. Kaya mo naman palang maging isang ama. Pero bakit sa iba mo yung ginawa? Nagagawa mong alagaan ng ibang tao. Pero bakit hindi ang sarili mong anak? Abot langit ang sakit na naramdaman ko. Ang galit ko sa pag-iwan sa akin ng tatay ko ay nadagdagan ng dahil doon. Maya-maya pa ay pinaandar ko na ang kotse ko. Nag-drive ako ng walang eksaktong patutunguhan. Makalipas ang ilang oras ay napunta na ako sa parteng Batangas. Patuloy lang ako sa pagmamaneo sa pag-aakalang mababawasan nun ang sakit na nararamdaman ko. Maghahating gabi na nang nakauwi ako sa bahay. Dumiretso ako sa minibar dahil gusto kong magpakalasing. Hindi ko na binuksan ang ilaw at kumuha ako ng isang bote ng mamahaling alak. Nagsalin ako nun sa isang baso. Iinimin ko na sana ang alak. Pero biglang sumulpot si Manang Perlita sa tabi ko na may white cream sa buong muka. Muntik na akong mapasigaw sa sobrang gulat. Hey! Ano ka ba naman, Manang? Bakit ka ba nanggugulat? Sa kano yung nasa mukha mo? Akala ko multo ka eh. Ito man kasi yung pampaganda na sinasabi sa akin ng kasambahay sa kabilang bahay, sir. Kaya pala sobrang kinis na parang bansada sa mukha niya ay dahil dito. Nag-try lang naman ako, sir. Kung ano-ano na lang nilalagay mo sa mukha mo. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa'yo eh. Hayaan mo na lang ako, sir. Ako man na mapapahamak, hindi man ikaw. Ah, oo nga pala, sir. Kumain ka na ba? Busog pa ako. At bakit nagiinom ka, sir? May problema ka ba? Wala. Iwan mo na ako rito. Matulog ka na. Nang umalis si Manang Perlita, ay inakala ko na matutulog na siya. Pero nagulat ako nang bumalik siya na may dalang isang baso at isang platito ng mani. Oh, anong gagawin mo? Ano pa nga ba, sir? E di sasamahan kang mag-inom? Ang pangit naman kasi kung mag-isa ka maglalasing, sir. O sige, sir. Shot puno na tayo. Hindi ko kailangan ng kainuman. Pero kailangan mo ng kausap, sir. Ilang taon na tayo magkasama. At kilala na kita kapag meron kang problema. I-share mo naman sa akin, sir, yung problema mo. At baka gumaan ang pakiramdam mo. Ayoko. O sige. Magtagay muna tayo at kapag lasing ka na, ay saka ka na lamang magkwento. Makikinig ako, sir. Nang sandaling yon, ay wala akong ideya kung bakit hinayaan ko si Manang Perlita na makipag-inuman sa akin. Nagsimula kaming uminom ng alak. Sa pangatlong baso ko, ay medyo naramdaman ko na ang tama ng alak sa akin. Hindi nagsalita si Manang Perlita. Pakiramdam ko ay naghihintay siya kung kailan ako magiging handang magkwento. Hanggang sa bumalik sa isip ko yung mga litrato ng tatay ko at ng ampon niya. Mapait akong ngumiti, sabay iling. Manang, tanong lang. Nasaan pala mga magulang mo? Ay, sir. Parehas na silang kinuha ni Lord. Hindi pala ako sure kung nasa langit na nga ba sila. Pwede kasing nasa impyerno ang tatay ko kasi madalas niyang bugbugin ng nanay ko dati. In short, sir, wala na sila. Nung bata ka pa ba? Inaalagaan ka nila? Oo naman, sir.
Yung kasi ang isa sa mga responsibilidad ng parents, ang alagaan ng mga anak nila habang maliliit pa. Teka sir, bakit mo pala naitanong yan? Itong sasabihin ko ay si Daddy lang ang nakakaalam ha. Sa'yo ko lang ito'y kikwento kaya ayokong malalaman na ikinikwento mo ito sa ibang kasambahay na kakismisan mo tuwing umaga ha. Ay, hindi man sir. Hindi ko machichismis sa kanila ang buhay mo kasi amo kita. Alam mo na ampun ako ni Daddy, di ba? Oo naman sir. Alam mo rin na nakita ako ni Daddy sa lansangan bilang isang palaboy. Naawa siya sa akin at inampun niya ako. Simula noon naging maganda na ang buhay ko. Pero ang hindi mo alam ay ang dahilan kung bakit ako naging palaboy. Ay yan sir, yan ang hindi ko pa alam. Bakit ka nga ba naging palaboy sir? Naging palaboy ako dahil sa walang kwenta kong tatay. Yung totoo kong tatay. Alam mo ba, na noong namamalimos kami sa daan, ay iniwanan niya ako sa harap ng isang tindahan ng litsyong manok. Tapos ang sabi niya, maghahanap lang siya ng pagkain at babalikan niya ako. Alam mo ba kung gaano ako katagal na naghintay sa kanya? Ay malay ko man sir, wala man ako dun sa lugar na pinangyarihan. 2 araw. 2 araw akong hindi umalis sa harapan ng tindahan na yon. Kahit itinataboy na ako ng tindero sa tindahan na yon, ay hindi pa rin ako umalis. Ang sabi ko sa tindero, hindi ako pwedeng umalis kasi babalikan ako doon ng tatay ko. Para akong isang aso na inabandona ng amo niya. Matyaga akong naghintay sa wala. Hanggang sa napagtanto ko na iniwan niya na ako. Siguro naisip niya na mas magiging magaan ang buhay niya kapag nawala na ako o hindi niya na ako kasama. Manang sabihin niyo nga sa akin, anong klaseng ama ang iiwan ng anak niya? Anong klaseng ama yung nangakong babalik pero hindi na bumalik? Ay naku sir. Teka, abay nakakalungkot palang nangyari sa'yo nung bata ka pa. Hindi ko alam na ganyan palang nangyari kaya ka naging palaboy. Pero hindi mo ba naisip sir na baka may dahilan ng tatay mo kung bakit kanya hindi binalikan? At ano naman ang magiging dahilan niya? Hindi ba ang pwede lang niyang maging dahilan ay para mas maging maayos ang buhay niya? Kasi pakiramdam niya ay isa akong mabigat na pasanin sa kanya. Pero sir, isipin mo na lang na kung hindi ka iniwan ng totoo mong tatay, ay hindi ka aampunin ng daddy mo, sir. Hindi ka magiging milyonaryo ngayon. Alam ko yun. Pero masakit pa rin para sa akin, sa isang anak na gaya ko, ang ginawa niya. Hindi ko siya mapapatawad. At ang gusto ko ay makita ko siyang nahihirapan. Diyos ko naman, sir, kinilibutan naman ako sa sinabi mo. Huwag mong sabihin na gusto mong mag-revenge ba sa tatay mo. Hindi ko na sinagot ang tanong ni Manang Perlita. Nagsalin ako ng alak sa baso at diretso ko yung ininom. Ang totoo ay may dahilan kung bakit pinahanap ko ang tatay ko. May gusto akong gawin at alam ko sa sarili ko na hindi mawawala ang galit na nasa puso ko hanggat hindi ko yun ginagawa. Kinabukasan, kahit nakainom ako nung nakaraang gabi, ay maaga pa rin akong nagising. Tinawagan ko ang kakilala kong private investigator at humingi ako ng kontak mula sa kapitan ng baryo kung saan nakatira si tatay. Nang nakuha ko ang contact number ng kapitan, ay nakipag-usap ako sa kanya. Inutusan ko siya na magpatayo ng bahay na gawa sa semento at yero sa tapat ng bahay ng tatay ko. Nagpadala ko sa kanya ng pera at sinabi ko na gusto kong matapos ang bahay na yon sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang buwan, ay natapos na ang bahay. Yun na ang tamang panahon para magkita kaming muli ng tatay ko. Kaya isang umaga
ay nag-empake ako ng mga damit at gamit ko. Inilagay ko ang mga yon sa malaking maleta. Ibinaba ko yon sa sala at sakto na lumabas si Manang Perlita sa kwarto niya sa ibaba. Aba sir, ang aga mo yatang magising ngayon ah. Ha? At ano yan sir? Bakit may maleta ka dyan? May bakasyon ka ba sir? May pupuntahan tayo, Manang. Tayo sir? Isasama mo ko? Abay saan tayo pupunta sir? Sa Europe, sa Japan, o baka sa Amerika? Sa lugar kung saan nakatira ang tatay ko. Ano? At bakit ka naman magpupunta doon, sir? Akala ko ba galit ka sa kanya? Hindi ba tinanong mo ako nun kung gusto kong gumanti sa tatay ko? Ang sagot ko sa'yo ay oo. Gusto ko siyang pahirapan sa paraang alam ko. Patawarin ka man ng Panginoon Diyos, sir. Masama ang ganti-ganti na yan, sir. Kung may kasalanan man ang tatay mo sa iyo, ay hayaan mo na ang karma ang gumawa ng paraan para maparusahan siya. Hindi ikaw. Ang gusto ko ay ako magiging karma niya, Manang. Kaya mag-empake ka na ng mga damit mo. At pagkatapos, aalis na tayo. Pero sir, kung ayaw mo sumama, ayos lang naman. Kaya kong pumunta doon ng ako lang. ay, oo na sir, sige na. Sasamahan na kita. Sandali lang. At magluluto lang ako sir. Tapos mag-i-empake na ako. Nagmamadaling kumilos si Manang Perlita, habang ako ay nanatiling nakatayo sa sala. Napakatagal kong panahon na hinintay na malaman kung nasaan ang tatay ko. At dahil alam ko na ang kinaroroonan niya, ay hindi ko napapalagpasin ang pagkakataong yun para maranasan niya ang hirap na naranasan ko nung iniwanan niya ako. Bago magtanghali ay umalis na kami ni Manang Perlita. SUV na sasakyan ang ginamit ko para magkasya ang mga dala naming maleta. Seryoso ako sa pagmamaneho. Tumatakbo sa utak ko ang mga bagay na gagawin ko sa sandaling naroon na ako sa lugar kung saan nakatira ang tatay ko. Sir, sure ka na ba talaga sa gagawin mo? Baka pwede sir na pag-isipan mo muna ng maigi bago ka mag-decide kung sure ka na talaga sir. Hindi lang 100 beses kong pinag-isipan to, Manang, kundi 1,000 beses. Pagkakataon ko na to para pahirapan ang tatay ko. Paniguradong makikilala ka niya sir kapag nakita ka niya. Siyempre, father mo yon. Kahit bata ka pa nung huling nakita ka niya, ay may tinatawag tayo na lukso ng dugo, sir. Hindi ako naniniwala sa lukso ng dugo na yan. Hindi niya ako makikilala at sigurado ako sa bagay na yun. Isa pa, alam kong kinalimutan niya na ako. Dahil sinabi sa akin ng private investigator na binayaran ko na may ampon ang tatay ko. Biruin mo yun? Iniwan niya ako tapos mag-aampon siya, Manang. Nakakatawa, di ba? Sa hindi niya kadugo, kaya niyang maging tatay. Pero sa sarili niyang anak, ay hindi. Payo ko lang sa'yo, sir. Bakit imbis na gantihan at pahirapan mo ang tatay mo, bakit di mo siya kausapin? Yung bang heart to heart talk, sir. Baka may reason kung bakit hindi kanya nabalikan noon. Kahit anong dahilan ng meron siya, ay wala na akong pakialam, Manang. Ang bagsak niyan ay iniwan niya ako at nakaranas ako ng hindi magagandang bagay sa murang edad ng dahil doon. Nagawa kong kumain ng pagkain na galing sa basura. Natulog ako sa kung saan-saan at nagmamakaawa ako sa mga tao para lang bigyan nila ako ng barya o pagkain. Kung hindi nga dahil kay Daddy, baka namatay akong dilat ang mga mata. Tumahimik na si Manang Perlita matapos ko yung sabihin. Marahil ay napagtanto niya na kahit anong sabihin niya ay hindi na magbabago ang isip ko. Makalipas ang napakahabang biyahe ay nakarating na kami sa probinsya na kinaroroonan ng baryo kung saan nakatira si tatay.
Dahil inabot na kami ng dilim, ay sa isang motel muna kami natulog ni Manang Perlita. Nang sumunod na araw, ay bumiyahin na kami ni Manang Perlita patungo sa baryo kung saan nakatira si tatay. Inihinto ko ang sasakyan sa bahay na pinagawa ko. Bago kami magtungo roon ni Manang, ay siniguro ko na kumpleto na yon sa mga gamit. Pagbaba ko ng sasakyan, ay tinignan ko ang maliit na kubo na nasa harapan ng aking bahay. Baka sa itsura ng kubong yon, ang kahirapan ng mga taong nakatira doon. Tagpi-tagpi ang dingding at nabubulok na ang bubong na gawa sa pawid. Ipinasok na namin ni Manang Perlita ang mga dala naming maleta. 2 kwarto ang meron sa bahay ko para tig-isa kami ni Manang. Ikaw ba ang nagpagawa ng bahay na ito, sir? Sino pa ba? Siyempre ako. Yung nabubulok na kubo sa tapat ng bahay na to, yun ang bahay ng tatay ko. Wow! Hindi ko akalain na ganito ka pala gumante, sir. Kayang-kaya mo magpatayo ng bahay sa tapat ng bahay ng tatay mo. Pero sir, uulitin ko lang ha. Masama ang gumante. Kaya habang hindi mo pa nakikita ang tatay mo at may pagkakataon kapag umatras, ay wag mo nang ituloy, sir. Sa tingin mo ba'y aatas pa ako? Ngayong may itinayo na akong bahay dito. Gumastos ako ng pera para maipagawa ito. At kilala mo ko na hindi nagsasayang ng pera. Sa bagay, sayang naman kung di mo mapakinabangan tong bahay. Pero ano bang mga gagawin mo, sir, para makaganti ka sa tatay mo? Sa akin na muna yun. Basta panoorin mo na lang ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. At isa pa, ipapaalala ko ulit sa'yo na hindi pwedeng malaman ng tatay ko kung sino ako. Simula ngayon, ay masanay ka ng tawagin mo kong Juan. Nagkakaintindihan ba tayo, Manang? Okay po, sir. Simula po ngayon ay hindi na po ikaw si Juanito dahil Juan na po ang pangalan mo. Magsasalita pa sana ako nang napatingin ako sa labas. Kumunot ang noo ko nang may nakita kong isang binata na hinahaplos ang sasakyan ko na nasa labas. Bakas sa mukha niya ang pagkamanga. Tumiim ang bagang ko nang nakilala ko ang binata na yon. Yun yung ampon ng tatay ko. Nagmamadali akong lumabas at dahil manghang-manga si Daniel sa sasakyan ko, ay hindi niya ako napansin. Hoy, anong ginagawa mo dyan, ha? Sino may sabi sa'yong pwede mong hawakan ang sasakyan ko? Ay, pasensya na po. Bira kasi may magawi dito na ganito kagandang sasakyan eh. Sorry po kung hinawakan ko. Magkano mo tong binili? Kung sasabihin ko ba sa'yo ang presyo niyan ay makakabili ka? Hindi naman, di ba? Kaya wag mo nang alamin kung magkano yan. At hindi mo ba alam na hindi ka dapat tumahawak ng sasakyan ng ibang tao? Paano kung magasgasan mo yan? May pambayad ka ba sa pagpapaayos niyan? Hinawakan lang, gasgas kagad. Ano ba yan sasakyan mo, gelatin? Na konting hawak lang masisira? O ba't pilosopo ka? Hindi ka siguro tinuturuan ng tamang asal ng tatay mo, no? Ikaw nga para kang lumaking walang tatay eh. Kasi napakasama ng ugali mo. Mata pobre. Pakiramdam ko ay sinuntok ako ng napakalakas sa dibdib sa sinabing yun ni Daniel. Aminado ko na nasaktan ako. Oo, lumaki ako na may tatay. Pero hindi ako lumaki na kasama ang totoo kong ama. Nanlamig ako nang lumabas mula sa kubo ang tatay ko. Napatulala ako at nangilid ang luha ko nang sa wakas ay muli ko siyang nakita. Makalipas ang napakahabang panahon, bagamat medyo tumanda ang itsura niya, ay matikas pa rin ang tindig niya. Halos walang nagbago sa mukha niya. Medyo kinabahan din ako dahil baka makilala niya ako. Nang sandaling yon, ay lumabas na rin si Manang Perlita at tumayo siya sa tabi ko
Ano bang nangyayari rito? At nagsisigawan kayo? Yang kasing lalaking yan, tay eh. Napakamata pobre. Hinahawakan ko lang naman yung sasakyan niya eh. Kung ano-ano kagad daw sinabi sa akin. Masyado akong minamaliit. Pagsabihan mo yung anak mo ha. Turuan mo ng tamang pag-uugali. Pribadong pagmamay-ari ko tong sasakyan ko. At hindi niya to pwedeng hawakan na walang permiso ko. Ako na ang humihingi ng paumanin sa nagawang mali ng anak ko. Pasensya ka na. Hayaan mo at pagsasabihan ko siya. Daniel, sige na. Humingi ka ng tawad sa kanya. Hala, bakit ako hihingi ng tawad sa kanya, tay? Wits na kami kasi kung ano-anong sinabi niya sa akin eh. Humingi ka ng tawad. Sige na. Ano ba naman yan, tay? Bakit parang mas kinakampihan mo pa ang lalaki niya kaysa sa akin? Pero sige, para matapos na to. Hihingi na ako ng tawad. Patawad ah. Pagkatapos yung sabihin ni Daniel, ay padabog siyang umalis at pumasok sa bahay nila. Habang nakatingin ako sa tatay ko, ay pinilit kong pigilan ang luhang nais ko mawala sa mga mata ko. Pasensya ka na talaga. Bihira kasing may sasakyan na mapunta rito sa lugar namin dahil masyado itong diblib. Kaya namanghalang siguro ang anak ko sa sasakyan mo. Oo nga pala. Kayo ba nakatira sa bahay na nasa tapat ng bahay namin? Oo. Kami nga. Ako nga pala si Perlita tapos ito naman ang amo ko na si Juan. Si Juan. Juan lang pala. Ako naman si Pablo. Tapos Daniel naman ang pangalan ng anak ko. Sandali. Alam mo, parang pamilyar ka sa akin eh. Nagkita na ba tayo sa kung saan? At paano naman tayo magkikita? Galing kami sa Maynila at ngayon lang kami napunta sa lugar na to. Tama si Sir Juan. Imposibleng nagkita na kayong dalawa. Alam mo kasi, itong amo ko, sawa na siya sa buhay sa syudad. Ayaw niya na yung maingay at magulo. Kaya dito siya pumunta sa lugar nyo. Tahimik na baryo. Manang, pumasok na tayo sa loob at kailangan pa nating ayusin ang mga gamit natin. Sige sir. Excuse me muna Pablo ha. May gagawin lang kami ng sir ko. Bye! See you soon! Napangiwi ako nang kinilig na kumaway si Manang Perlita kay tatay bago kami bumalik sa loob ng bahay. Isinarado ko ang pinto para walang makarinig sa kung anong pag-uusapan namin. Ano yun, Manang? Ang bihira ka. Bakit may pakaway-kaway ka pang nalalaman? Parang kinikilig ka pa. Parang kinikiliti ang singit mo kung makangiti ka. Kasi man sir, hindi mo kasi sinabi sa akin na papabol pala ang tatay mo. Anong papabol? Guwapo man sir, saka macho pa. Kinilig tuloy ako sa kanya. Gusto mo ba sir na maging nanay mo ako? Pwede naman di ba? Huy, tumigil ka nga. Nako Manang ha, huwag kang magkakagusto sa ganong klase ng tao na iniiwan ng anak. Sir naman, crush lang naman eh. Hindi ba crush is paghanga? Nagwapuhan lang ba ako sa tatay mo? Yun lang. Kahit na, baka mamaya yung pagkikirengking mo na yan yan pa magpahamak sa atin. Sige na nga, mag-ayos ka na ng mga dala natin at magluto ka na. May stock na dyan, kaya meron kang lulutuin. Matutulog muna ako at napagod ako sa pagdadrive. Pumasok ako sa kwarto at nang nakahiga na ako, ay doon ko pinakawalan ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Alam ko sa sarili ko na luha yun ng panghihinayang at inggit dahil nakita ko kung paano maging ama ang tatay ko kay Daniel. Naisip ko na ako dapat ang nasa katayuan ni Daniel ng sandaling yon. Nang sumunod na araw, ay mag-isa akong nagtungo sa bayan. Bago ako umalis, ay binigyan ko ng gagawin si Mang Perlita. Sinabi ko sa kanya na alamin niya ang ilang impormasyon tungkol sa tatay ko, gaya na kung ano ang kabuhayan nito. Bago ako magtungo sa bayan,
ay pumunta muna ako sa bahay ng kapitan at sinabi ko na plano kong mamigay ng grocery sa mga tao roon. Natuwa siya at agad siyang pumayag. Sinabi ko na kada isang bahay ay isang grocery ang matatanggap. Sinabi niya sa akin kung ilang bahay ang naroon at nagbigay pa siya sa akin ng listahan ng mga taong nakatira doon. Matapos yun ay nagpunta na ako sa bayan at namili ako sa isang maliit na grocery store. Bumili ako ng napakaraming dilata, instant noodles, bigas at kung ano-ano pa. Tanghali na nang nakabalik ako at sakto natapos nang magluto si Manang Perlita. Kaya naman sabay na kaming kumain. Saan ka pala galing, sir? Ang tagal mo namang nawala. Kinausap ko ang kapitan sa baryong to kasi mamimigay tayo bukas ng grocery sa mga tao rito. Saka nagpunta rin ako sa bayan. Doon ako nag-grocery. Nasa sasakyan pa yung mga binili ko. Kaya pagkatapos nating kumain, tulungan mo ako mag-repack. Hindi naman pala ganun karami ang bahay dito eh. Kaya hindi tayo mahihirapang mag-repack. Ano namang nakain mo, sir? At naisipan mong mamigay ng grocery? May bala ka bang kumandidato, sir? Basta, sumunod ka na lang sa mga sinasabi ko at huwag ka nang magtanong. Sa bagay, yun naman ang trabaho ko, sir, di ba? Ansundin kung ano ang sasabihin mo. Maiba ko, Manang. Ginawa mo ba yung inutos ko sa'yo habang wala ko? Anong utos, sir? Anak nang, yung alamin mo ang dapat kong malaman sa buhay ng tatay ko. Huwag mong sabihin na hindi mo ginawa. Manang naman. Tumatanda ka na ba talaga at nagiging ulyanin ka na? Grabe ka naman, sir. Siyempre ginawa ko. Habang wala ka ay nakipagkwentuhan ako kay Pablo. Aba, sir, napakabait pala niya. Ramdam ko sa paraan ng pagsasalita niya na mabuti siyang tao. Hindi yan ang gusto kong marinig. Ano-anong impormasyon ang nalaman mo tungkol sa kanya? Oo nga pala, sir. Tinanong ko man siya kung anong ikinabubuhay niya. Ang sabi niya ay nagtatanim at nagtitinda sila ng gulay sa palengke. Yung lupa na pinagtataniman nila ay yung lupa na nasa tabi ng bahay nila. Pero ang sabi niya, sir, hindi man sa kanila yung lupa. Paano hindi sa kanila? Kay kapitan yung lupang pinagtataniman nila ng mga gulay. Hindi kasi ginagamit pa ni kapitan yung lupa. Kaya nakiusap sila na magtanim sila roon. O di ba? Madiskarte man ang tatay nimo. Anong madiskarte? Mautak ka mo. Saka mapagsamantala. Porke mabait si kapitan, ay sinasamantala niya. Hayaan mo na, sir. Ang importante, nagtatrabaho sila ng marangal. Saka meron pa akong nalaman tungkol sa tatay mo, sir. Ito talaga ang nawindang ako ng sobra. Bakit? Ano pa ba yung nalaman mo? Kilala pala sa lugar na ito ang tatay mo, sir. Di na ako nagtaka kung kilala siya rito. Malamang, kilala siya ng dahil sa hindi magandang bagay. Baka dati siyang magnanakaw o kaya ay siga na walang ibang ginawa kundi magwala at makipag-away dito. Mali ka, sir. Over ka man sa pagka-judgmental ba? Kilala siya rito, sir, ng dahil sa kakayahan niya at kabayanihan niya. Yung tatay mo ay isa palang manunugis. Yung bang nakikipaglaban, sir, sa mga aswang-aswang. Aba, dati raw, sir, ay may aswang na sumalakay dito at ang tatay mo ang umubo sa kanila. At sabi niya sa akin ay may nakilala siyang matandang lalaki rito nung bagong salta siya rito. At yun ang nagturo sa kanya na makipaglaban ba sa mga aswang. Ipinakita pa nga niya sa akin yung agimat niya, sir. Medyo malaki at matigas. Aba, sir, ang sarap hawakan. Padiri ka talaga, Manang. Parang ibang agimat na yung nasa utak mo, ah. Yung utak mo, sir, ang bastos. Sa matigas at malaki talaga yung agimat niya, Yun yung medalyon na nakakwintas sa kanya, sir. Ewan ko sa'yo. Saka, ano ba yung aswang na sinasabi niya? Hindi totoo ang mga aswang, ha? Kaya malamang nagsisinungaling lang siya. Sinabi niya yun sa'yo para magyabang lang. Hindi naman si Pablo ang nagsabi nun sa una. Si Daniel man, sir.
Ipinakilala niya sa akin si Pablo, tapos si Pablo na ang nagkwento ng iba. Ano sir, ayos na ba sa'yo yung mga nakuha kong impormasyon? Oh, ayos na ayos. Ngayon ay alam ko na kung paano ko sila mas pahihirapan pa. Paano sir? Sa ngayon sa akin na lang muna ang plano ko. Baka maikwento mo pa kung kanino eh. Kilala ko pa naman yung bunganga mo. Walang preno yan kung minsan. Ah, grabe ka talaga sa akin sir. Pero wag mo sanang masyadong pahirapan si Pablo sir, at kawawa man yung tao. Napangisi ako sa sinabing yun ni Manang Perlita. Wala kasi siyang alam sa mga bagay na tumatakbo sa utak ko, at sigurado ako na magugulat siya sa mga mangyayari. Nang sandaling yon ay sinabi ko sa sarili ko na sisiguraduhin ko na mahihirapan ng gusto ang tatay ko, at ang paghihirap na yon ay kabayaran sa ginawa niyang pag-iwan sa akin noon. Pagkatapos naming kumain ay sinimulan na namin ang pagre-repack ng mga grocery. Inakala ko na mabilis kaming matatapos, pero nagkamali ako. Dahil dalawa lang kami ni Manang. Nahirapan kami sa aming ginagawa. Hindi namin namalayan ang paglipas ng oras hanggang sa inabot na kami ng lagpas 6:00 ng gabi. Aba sir, patapos na pala tayo. Pwede bang magluto na muna ako ng hapunan natin sir, at nagugutom na ako? Sige Manang, magluto ka na muna. Ako na ang bahala rito at parang matatapos ko na yata to. Tumayo na si Manang habang ako ay nanatili lamang sa sala. Nang nasa kusina na si Manang ay may kumatok sa pinto. Sandali kong itinigil ang ginagawa ko para buksan ang pinto, at napasimangot ako dahil ang tatay ko ang naroon. May dala siyang isang mangkok ng ginisang munggo at isang platito na may pritong galunggong. Anong kailangan mo? Dinalang ko kayo ng ulam. Naparami kasi ang luto ko, kaya naisipan ko kayong bigyan. Ano bang palagay mo sa amin? Walang pambili ng ulam? Hindi naman siya ganun, Juan. Gusto ko lang maramdaman ninyo na welcome kayo rito sa lugar namin. Di namin kailangan yan luto mo. Umalis ka na. Ay, sandali lang. Ano ka ba, sir? Hindi ba'y wala pa tayong ulam kasi hindi pa ako nakapagluluto? Tamang-tama na dinalhan tayo rito ni Pablo ng ulam para magsaing na lang ako. Ah, Pablo, akin na. Ako na magbabalik nitong mangkok at platito mamaya, ha? Thank you. Walang anuman. Sana'y magustuhan nyo yan. Ah, oo nga pala. Meron akong kailangan sabihin sa inyo, kaya nagpunta ako rito. Ano yon, Pablo? Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Pero ilang gabi ko na kasing nararamdaman na may aswang na naman dito sa lugar natin. Mag-iingat kayo ha. Kung wala kayong gagawing importante sa labas, lalo na tuwing gabi, ay huwag kayong lumabas. Siguraduhin nyo rin na kapag madilim na, ay nakasarado at nakakandado ng mga pinto at bintana ninyo. Saka, meron pala akong ibibigay sa inyo. Eto, isabit nyo ito sa itaas ng pintuan nyo. Inabot sa akin ni tatay ang isang medalyon na may nakakabit na itim na tali. Hindi ko yun tinanggap at tinignan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ano naman yan? Pagontra to sa mga aswang. Kapag meron kayo nito sa bahay nyo, ay di makakapasok ang aswang. Hindi namin kailangan yan dahil hindi kami naniniwala sa aswang. Maniwala ka sa sinasabi ko. Totoo ang aswang. Kung di mo na itatanong at hindi pa naikwento sa ni Perlita, ay isa akong manunugis. Nakikipaglaban ako sa mga aswang at talagang maraming aswang ang sumasalakay sa baryong ito noon. Sinabi nang hindi kami naniniwala sa aswang eh. Sige na, umalis ka na. Dahil may ginagawa pa kami rito. Sige, aalis na ako. Pero kung magbabago ang isip mo, ay lumapit ka lang sa akin at kunin mo itong pangontra sa aswang. Nariyan lang naman ako sa tapat.
Tumalikod na si tatay at naglakad siya pabalik sa kanyang bahay. Agad kong isinarado ang pinto at saka ako humarap kay Manang Perlita. Bakit mo tinanggap yung pagkain na galing kay Pablo, Manang? Kasi nga sir, wala pa tayong ulam, di ba? At least, hindi ko na kailangan magluto. Saka mukhang masarap itong munggo ni Pablo, sir. Kung yan ang ulam natin, hindi na ako kakain. Mas gugustuhin ko pang magutom kaysa kumain ng pagkain na galing sa tatay ko. Aba, ikaw ang bahala, sir. Ikaw man ang magugutom at hindi ako. Pero bakit hindi mo tinanggap yung medalyon na proteksyon sa aswang, sir? Paano kung pasukin tayo rito ng aswang at pagsamantalahan ako? Tumigil ka nga, Manang. Pagsamantalahan. Tsaka walang aswang na papasok dito dahil hindi sila totoo. Huwag ka nga naniniwala sa sinasabi ng taong yun. Sinungaling siya. Gaya ng pagsisinungaling niya sa akin. Nababalikan niya ako pero hindi naman siya bumalik. Ipinagpatuloy ko na ang pagre-repack ng mga grocery habang si Manang Perlita ay nagsaing na sa kusina. Maya-maya ay tinawag na ako ni Manang dahil kakain na kami. Pero tumanggi ako kahit gutom ako dahil ang ulam ay luto ng tatay ko. Sure ka ba, sir? Hindi ka ba talaga kakain? Aba, ang sarap pa naman itong munggo. Ang lapot at ang daming chicharon. Tapos itong galunggong, ang lutong. Abay, grabe. Nagkakandaduling na nga ako rito sa sarap nitong luto ni Pablo, sir. Napalunok ako at doon ko nalaman na mas malakas pala ang gutom kumpara sa pride. Kaya tumayo ako at umupo para kumain. Walang imik akong nagsandok ng kanin at ulam. Nang natikman ko ang munggo, ay nangilid ang luha ko. Hala, bakit parang naiiyak ka man, sir? May problema ba? Wala. Naalala ko kasi na ito ang paborito kong ulam na niluluto ni tatay nung bata pa ako. Kapag ganito kasi yung ulam namin, ibig sabihin, meron siyang pera. Sir, mukhang mabait naman ang tatay mo. Bakit hindi ka na magpakilala sa kanya at mag-usap na lang kayo, sir? Ayoko. Hindi ko gagawin yan, Manang. Nandito ako para maghiganti at hindi para patawarin siya sa kasalanang nagawa niya sa akin. Sige na, kumain ka na lang dyan, Manang. At huwag mo na akong kakausapin ng tungkol sa taong yun. Kumibit balikat na lamang si Manang Perlita at itinuloy niya na ang kanyang pagkain. Habang ako naman ay ninamnam ng gusto ang ulam namin. Hindi ko kasi kayang itanggi sa sarili ko na sa kabila ng napakaraming masasarap na pagkain na natikman ko, ang luto pa rin ng tatay ko ang pinakamasarap sa lahat. Kinabukasan ng umaga ay maaga kaming gumising ni Manang. Dinala namin sa plaza ang mga naripak naming groceries. May mga taong naghihintay na roon at agad kong napansin na isa roon sina Daniel at si tatay. Malaking tulong ang nagawa ni Kapitan dahil siya ang nagpatawag ng mga tao roon. Ako ang personal na namigay ng mga groceries na nakalagay sa plastic. Hawak ko ang listahan ng mga bibigyan at isa-isa ko silang tinawag. Makalipas ang ilang sandali, ay natawag ko na ang lahat at naubos na rin ang grocery. Pero sina Daniel at ang tatay ko ay wala pa rin natatanggap. Nang sabihin kong tapos na ang pamimigay, ay lumapit sa akin si Daniel. Pinipigilan siya ng tatay ko pero hindi ito nagpapigil. Teka. Nasaan ang para sa amin? Bakit naubusan kami? Mukhang wala kayo sa listahan na ibinigay sa akin ni Kapitan. Ano? Imposible naman yun. Saka ang tagal namin naghintay dito tapos wala pala kami makukuha. Alam mo bang sinayang mo lang ang oras namin? Imbis na nagtatanim na sana kami ngayon o kaya nagtitinda ng gulay ay pumunta pa kami rito para sa wala.
Hindi ko naman sinabing magpunta kayo rito. At hindi ko rin kasalanan kung wala kayo sa listahan. Daniel, tama na. Ubuwi na tayo. Ayos lang yan. Ang importante ay nabigyan ng mga kababaryo natin. Hindi tay Nananadyan ng one na to Sinadya mo to no? Dahil hanggang ngayon, hindi mo pa rin makalimutan yung paghawak ko sa sasakyan mo na akala mo ay ginto. Gumaganti ka lang sa amin Huwag kang mag-ilusyon dahil hindi ko pag-aaksaya ng oras ang mga kagaya nyo. Kagaya namin? Bakit? Ano ba kami sa paningin mo ha? Sumagot ka! Ano kami sa paningin mo? Napakamata pobre mo talaga. Daniel, sabi ng tama na Tumigil ka na. Pero tay, Tama na. Umuwi na tayo. Tara na. Wala nang nagawa si Daniel, kundi ang sumama sa tatay ko pauwi. Habang sinusundan ko sila ng tingin, ay isang nakakalokong ngisi ang sumilay sa labi ko. Napapitlag ako nang tapikin ni Manang Perlita ang braso ko. Sir, umamin ka nga sa akin. Sinadya mo yun, no? Na walang makuwang grocery sina Pablo at Daniel? Hindi ba sabi ko sa'yo ay gaganti ako sa tatay ko? Oo, sinadya ko yun. Para umasa si Pablo sa wala. Di naramdaman niya ang naramdaman ko nung pinaasa niya ako. Pero mas masakit pa rin ang naranasan ko kesa sa naranasan niya ngayon. Nag-uumpisa pa lang ako, Manang. Nag-uumpisa pa lang ako. Pero sir, nakakaawa man yung mag-ama. Kanina pa sila naghintay dito tapos wala pala silang makukuha. Halos 1 oras lang siyang naghintay, Manang. Habang ako, 2 araw, Manang. Diyos ko naman, sir. Baka sa impyerno ka na mapunta niyan sa ginagawa mo? Wala akong pakialam, Manang. Wala akong ibang gusto kundi ang pahirapan si tatay. At gaya ng sinabi ko kanina, nag-uumpisa pa lang ako. May mga susunod pa. Diyos ko naman, sir. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Ano pa bang binabalak mo, sir? Maghintay ka lang, Manang. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Sa kabila ng mga sinabi ko, ay may kirot akong naramdaman nang nakita ko kanina ang sakit at pagkabigo sa muka ni tatay nang wala silang nakuwang grocery. Nagtaka ko kung bakit ko yun naramdaman dahil inasahan ko na labis akong matutuwa sa ginawa kong yun sa kanya. Kinagabihan, bago ako matulog, ay bigla kong nakaramdam ng labis na panlalamig. Nanlalambot ang buong katawan ko at para akong tinakasan ng lakas. Pinagpapawisan ako at nanginginig. Lumabas ako ng kwarto at kinatok ko si Manang Perlita sa kwarto niya. Pagbukas ni Manang ng pinto, ay agad niyang napansin na hindi maganda ang pakiramdam ko. Sir, ano nangyayari sa'yo? Bakit pawis na pawis ka? Bakit parang pikil na may lamang malamig na tubig ang mukha mo, sir? Manang, nangihina ako. Hindi ko may paliwanag ang pakiramdam ko. Ayan na nga ba't sinasabi ko, sir? Baka kinakarma ka na sa ginawa mong pagpapahirap sa tatay mo. Ayaw mo kasing maniwala sa akin, sir Ay naku, Manang. Pwede bang manahimik ka na lang kung wala kang sasabihin maganda? Sa tingin ko, ay kailangan ko madala sa ospital. Pero hindi man ako marunong mag-drive, sir. Kaya mo bang magmaneho sa lagay mo na yan? Hindi ko alam, Manang. Nangihina talaga ako na sobra. Diyos ko, sandali lang, sir. Hahanap lang ako na marunong magmaneho. Uwit ka lang dito, sir, ha? Huwag na wag kang mamamatay, sir. Hintayin mo ako. Nagmamadaling lumabas si Manang Perlita. Umupo ako sa sofa at nang sandaling yon ay para na talaga akong mamamatay. Maya-maya ay bumalik si Manang Perlita kasama ang tatay ko. Umupo si tatay sa tabi ko at hinawakan niya ang kamay ko. Bakit kasama mo yan, Manang?
Paalisin mo siya. Ayoko siyang makita. Hindi kasi marunong mag-drive yan si Pablo. Pero ang sabi niya, ay tatawag sila ng albularyo, sir. Anong albularyo? Doktor ang kailangan ko, hindi albularyo. Magtiwala ka lang sa akin. Mahusay ang albularyo namin dito. Mapapagaling ka niya. Inutusan ko na si Daniel na papuntahin dito si Mang Tomas. Ayoko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Manang tulungan mo kung tumayo. Ako na lang ang magdadrive papunta sa ospital. Sir, makinig ka na lang kay Pablo. Sa itsura mo ay alam kong hindi mo na kaya magmaneho, sir. Baka maaksidente ka pa at matodas ka pa ng tuluyan. Patuloy ako sa pagmamatigas. Gusto kong tumayo para paalisin si tatay. Pero nanlalambot ako ng gusto at kahit ang pagtayo ay hindi ko na kayang gawin. Maya-maya ay dumating na si Daniel kasama ang isang matandang lalaki na may payat na pangangatawan. Nagpakilala siya bilang si Mang Tomas na albularyo sa lugar na yon. Pinulsuhan niya ako at napailing siya. Nabati ka! May ibang tao ka bang nakaharap o nakausap kanina? Aba, marami siyang nakaharap kanina kasi nga inamigay siya ng grocery kanina doon sa may plaza. Sigurado ko na isa sa mga taong nakasalamuha niya ang nakabati sa kanya. Mabuti na lang at sinabi sa akin ni Daniel ang nangyayari rito kay Juan. Kaya nadala ko ang mga kailangan ko. Sandali lang. At maghahanda na ako para gamutin siya. Habang hinahanda ni Mang Tomas ang mga gamit niya, ay napalingon ako sa tatay ko. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Wala sa sariling napangiti ako dahil naaalala ko ang reaksyon niya sa tuwing nagkakasakit ako nung bata pa ako. Pero agad kong naalala ang kasalanan niya sa akin. Kaya binawi ko ang ngiting yun. Sa totoo lang, ay halos wala na akong maalala sa nangyayari ng sandaling yun. Dahil sa sobrang sama ng pakiramdam ko, ang natatandaan ko ay pinausukan ako ni Mang Tomas at ang tawag daw dun ay pagtatawas. Matapos akong pausukan, ay tila himala na mabilis na gumaan ang pakiramdam ko. Pinagpawisan ako ng gusto at nawala ang panlalamig ng aking katawan. Sir, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Medyo maayos na ang pakiramdam ko kumpara kanina, Manang. Ay, thank you, Lord. Aba, magaling ka pala talagang manggamot, Mang Tomas. Salamat kasi pinagaling mo ang sir ko. Mahusay na albularyo talaga si Mang Tomas. Kaya kilala yan dito sa amin. Kapag merong may sakit dito, ay sa kanya unang lumalapit. Ikaw din naman, Pablo. Kilala ka rin dito dahil ikaw ang nagligtas sa amin lahat nung panahon na napakaraming aswang ang sumasalakay dito. Mabutit na banggit mo yan. Nararamdaman ko kasi ang presensya ng isang aswang dito sa atin tuwing gabi. Sa palagay ko, naghihintay siya ng tabang pagkakataon para umatake o pumatay ng mga tao. Hindi ako kinakabahan sa sinabi mo dahil sigurado ako na kayang-kaya mong talunin ang aswang na sinasabi mo ngayon. Pwede ba? Huwag niyong pag-usapan ang aswang-aswang na yan dito sa pamamahay ko. Sige na, pwede na kayo umalis. Manang, ikaw na muna magbayad kay Mang Tomas. Tumayo na ako at naglakad patungo sa aking kwarto. Akmang bubuksan ko na ang pinto nang biglang nagsalita si Daniel. Hindi ka man lang nagpasalamat kay Mang Tomas sa pagpapagaling niya sa'yo o kahit kay tatay kasi siya ang nakaisip na ipatawag si Mang Tomas. Magbabayad ako sa serbisyo ni Mang Tomas. Kaya ano pang dapat na ipagpasalamat ko? Sa kasimanang ang humingi ng tulong sa tatay mo at hindi ako. Nakakatawa ka talaga no? Hindi ko akalain na may taong kagaya mo na porke nakakaangat sa buhay ay parang Diyos na ang tingin sa sarili niya. Hindi lahat ay madadaan mo sa pera mo.
Tandaan mo yan. Daniel, tama na. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Sandali lang at kukuha lang ako ng pambayad kay Mang Tomas. Hindi na kailangan. Madali lang naman ang ginawa ko. Isa pa. Para sa akin, ay sapat nang nakatulong ako sa inyo. Bayaran mo siya, Manang. Ayokong nagkakaroon ako ng utang na loob. Wala akong ideya kung binayaran ni Manang Perlita si Mang Tomas dahil pumasok na ako sa kwarto ko. Pero sa isip ko, ay labis akong nagpasalamat kay Mang Tomas at sa tatay ko dahil kung hindi dahil sa kanila, ay baka kung ano na ang nangyari sa akin. At nang dahil sa napakataas kong pride, ay mas pinili kong manahimik at ipakita sa kanila na wala akong dapat na ipagpasalamat sa bagay na ginawa nila para sa akin. Kinabukasan ay tuluyan ang naging maganda ang pakiramdam ko at doon ko na naisip ang susunod na gagawin kong pagpapahirap sa tatay ko. Nagpunta ako sa bahay ni Kapitan para kausapin siya tungkol sa lupa niya na pinapagamit niya sa tatay ko para pagtaniman ng paninda nilang gulay. Sinabi ko kay Kapitan na interesado kong bilhin ang lupang yun at sinilaw ko siya sa malaking halaga ng pera. Hindi ako nabigo dahil walang pagdadalawang isip na pumayag si Kapitan at aniya ay aasikasuhin niya na kagad ang mga papeles para mailipat sa pangalan ko ang titulo ng lupang yon. Nang sumunod na araw ay nagpunta ako sa bangko sa bayan para mag-withdraw ng pera. Binayaran ko si Kapitan ng kalahati ng presyo ng lupa niya at ibinigay niya sa akin ang kasulatan na ako na ang nagmamay-ari ng lupang yon. Nangako siya sa akin na sa lalong madaling panahon ay maililipat na sa pangalan ko ang titulo ng lupa at kapag nangyari yon ay saka ko naman ibibigay ang kulang sa bayad ko para sa lupa. Isang umaga, nagpatawag ako ng mga kalalakian upang bungkalin at alisin ang mga tanim na gulay ng tatay ko sa lupang yon. Habang pinanonood ko ang ginagawa ng mga lalaki, ay lumapit si Manang Perlita sa akin. Diyos mio, Marimar! Ano tong ginagawa nila, sir? Bakit nila sinisira ang mga tanim na gulay ni na Pablo? Hindi mo ba sila pipigilan? Bakit ko naman sila pipigilan? Kung ako mismo nag-utos sa kanila, nagawin nila yan. Pero sir, pwede kang idemanda sa pinapagawa mo. Matakot ka man na makulong ka, sir. Nabili ko na kay Kapitan ang lupang yan, Manang. Ako na ang may-ari niyan. Kaya may karapatan akong gawin ang kahit na anong gusto ko sa lupang yan. Pero kabuhayan man yan, sir, ni na Pablo at Daniel. Kaawa-awa naman sila kung wala na silang taniman ng gulay. Hindi ko na problema yun, Manang. Kanilang problema na yun. Kaya sila ang dapat na mag-isip kung paano sila makapagtatanim. Sir, ito ba yung sinasabi mo na pagganti mo sa tatay mo? Naaawa man talaga ako sa kanila, sir. Saka, baka awayin ka na nila dahil sobra ka na, sir. E di awayin nila ako. Hindi ako natatakot sa kanila. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Manang Perlita, ay dumating sina Tatay at Daniel na halatang galing sa pagtitinda ng gulay. Gulat na gulat silang dalawa sa bumulaga sa kanila. Agad na tumakbo si Daniel papunta sa mga lalaki at ipinagtulakan ito ang mga yon. Tumigil kayo! Tigilan nyo yan! Bakit nyo sinisira ang mga pananim namin, ha? Ako nag-utos sa kanila na gawin yan. Ikaw na naman. Talagang wala ka nang ginawa, kundi pahirapan kami. Sinugod ako ni Daniel at malakas niya akong sinuntok sa muka. Napaatras ako at natumba. Nadaganan ko si Manang Perlita at panay ang aray niya. Agad na pumagitna si tatay nang akmang susugurin ko ulit si Daniel. Tama na! Daniel, di ba sabi ko sa'yo ay huwag kang mananakit? Tay,
Dapat lang sa lalaki niya lang saktan. Kulang pa nga yung ginawa ko sa kanya eh. Ang dapat dyan, binubugbog. At baka sakaling maalog ang utak niya at mapagtanto niyang mali ang ginagawa niya sa atin. Tumayo ako at tinulungan ko si Manang Perlita sa kanyang pagtayo. Agoy, agoy, agoy. Ang balakang ko, sir. Nauna pang nabugbog kesa sa'yo. Nakita mo ng ginawa ng anak mo, Pablo? Hindi lang ako nasaktan, kundi pati na si Manang. Pasensya na po kayo, Aling Perlita. Si Juanito lang ang gusto kong saktan. Nadamay lang po kayo. Juan, ano ba kasi itong ginagawa mo? Bakit inutusan mo ang mga taong yan na sirain ang mga pananim namin? Ang mga yan ang ikinabubuhay namin at wala kaming kikitain dahil sa ginagawa mo. Simple lang. Dahil ayokong may ibang gumagamit ng lupang pagmamay-ari ko. Ano? Nagpapatawa ka ba? Anong lupa mo? Kay kapitan ng lupang yan at hindi sa'yo. May permiso niya ang pagtatanim namin dyan. Kaya wala kang karapatan na sirain ang kabuhayan namin. Talaga bang hindi mo pa rin makalimutan yung paghawak ko sa sasakyan mo? Ganun ba katindi ang kasalanan ko sa'yo? At umabot na sa ganito ang kademonyohan mo? Sige, utusan mo mga taong yan na tumigil na sa ginagawa nila at bayaran mo ang perwisyong ginawa mo sa amin. Anong sabi mo, Daniel? Kay kapitan ng lupang tinataniman nyo ng mga gulay? Oo, tama ka. Noon yun. Pero ngayon, sa akin na ang lupang yan. Anong sabi mo? Hindi ka naman bingi, di ba? Akin na yan. Nabili ko na kay kapitan ang lupang yan. Heto, at meron kaming kasulatan, oh. Hindi magtatagal ay maililipat na ng tuluyan sa pangalan ko ang lupa. Kaya ako na ang may karapatan dyan. Hinugot ko mula sa bulsa ng pantalon ko ang kasulatan at ipinakita ko yon sa tatay ko. Tinignan nila yon ni Daniel at hindi sila makapaniwala nang tumingin sa akin. O ano? Anong masasabi nyo ngayon? Siguro naman ay nakakaintindi kayo ng kasulatan. Hindi kami mangmang. Kaya huwag kang magsasalita sa amin ng ganyan. Yun naman pala eh. Patunayan nyo sa akin na hindi kayo mangmang. Huwag nyo akong pigilan sa kung ano ang gusto kong gawin sa lupa ko. Juan, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo pa kami ng ilang araw para mailipat sa maayos na lugar ang aming mga pananim. Namuhunan na kami sa mga punla ng mga yun eh. Isa pa, sana'y sinabihan mo man lang kami bago ka nag-utos na bungkalin ang mga gulay. Pumunta ako sa bahay niyo kanina pero wala kayo. Kaya nainip ako. Isa pa, sigurado ako na kung bibigyan ko pa kayo ng ilang araw ay aabuso kayo. Sasabihin niyo na konting palugit pa. Magiging paulit-ulit yun hanggang sa hindi nyo naalisin ang mga tanim nyo sa lupa ko. Nakikiusap ako sa'yo. Kung gusto mo, iluluhod pa ako sa harapan mo. Tay, ano ka ba? Huwag kang luluhod sa walang yan. Hindi sa Diyos para luhuran mo. Saka mas lalo lang siya matutuwa kapag nakita niyang nagmamakaawa tayo. Hayaan na natin siya. Sa kanya na lupa niya. Kainin niya kung gusto niya. Juan, parang awa mo na. Kahit 2 araw lang, ililipat lang namin ang mga pananim namin. Patigilin mo na mga inutusan mo sa ginagawa nila. Parang awa mo na, Juan. May mga luhang kumawala sa mga mata ng tatay ko. Nagalit ako sa sarili ko dahil imbis na matuwa ako, ay awa ang aking naramdaman. Upang maitago ko ang totoo kong nararamdaman, ay sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko nang umalis. Hindi niyo ako pwedeng diktahan sa kung ano ang gagawin ko sa bagay na pagmamay-ari ko. Manang, tara na. Nagsasayang lang ako ng oras sa pakikipag-usap sa mga taong ito. Tumalikod na ako para pumasok sa bahay ko. Ngunit napahinto ako nang malakas na nagsalita ang tatay ko. Sabihin mo nga sa akin,
Ano bang napakalaking kasalanan namin sa'yo? At pinahihirapan mo kami ng ganito. Nung una ay namigay ka ng grocery. Ramdam kong sinadya mo na hindi kami bigyan. Pagdating mo pa lang dito, ay ramdam ko din na mainit ng dugo mo sa amin ng anak ko. Lalong-lalo na sa akin. Hindi ako naniniwala na dahilan to sa inawakan ng anak ko ang sasakyan mo. Masyadong mababaw na dahilan yun para magalit ka sa amin ng ganito. Sabihin mo sa akin kung may nagawa kaming masama sa'yo para naman alam namin kung saan nanggagaling ang galit mo na yan. Humarap ako sa tatay ko at maraan akong naglakad papalapit sa kanya habang may mga luwang naglalandas sa mga pisngi ko. Gusto mo ba talagang malaman kung saan nanggagaling ang galit ko sa'yo? Ha? Gusto mo ba? Naaalala mo pa ba yung batang iniwan mo sa labas ng tindahan ng lechon manok? Yung batang pinangakuan mo na babalikan mo pero hindi mo na binalikan? Naalala mo ba siya? Nasa harapan mo na siya ngayon. Dahil ako, ang batang yun. Ako ang batang iniwan mo. Diyos ko. Juanito? Juanito, anak? Ikaw ba talaga yan, anak ko? Ano? Ikaw si Juanito? Ako nga. Kaya sabihin mo sa akin kung wala akong karapatang magalit sa'yo. Sabihin mo kung wala akong dahilan para pahirapan ka. Yayakapin sana ako ni tatay, pero malakas ko siyang itinulak. Nang sandaling yon, ay parehas na kaming umiiyak. Wag mo akong hahawakan! Simula nang iniwan mo ako, ay nawalan ka na ng karapatan na hawakan ako. Nawalan ka na rin ng karapatan para maging tatay ko. Tapos ngayon, malalaman ko na may inampun ka? Paano mo nagagawang alagaan at magpakama sa taong hindi mo kadugo? Pero hindi mo naman nagawa sa sarili mong anak. Anak, Juanito, maniwala ka sa akin. Hindi kita gustong iwanan noon. Maniwala ka. Baliw na lang ang maniniwala sa'yo. Alam mo ba, 2 araw ako naghintay sa'yo noon? Iyak ako ng iyak para akong tutang inabandona. Hindi mo alam kung anong hirap ang naranasan ko nang dahil sa ginawa mo. Kung alam mo lang, anak, araw-araw ako nagsisisi kung bakit kita iniwanan noon. Gabi-gabi ako nagdadasal sa Diyos na sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Palagi kong hinihiling sa Diyos na sana ay muli tayo magkita. Pero maniwala ka sa akin, anak. Hindi kita gustong iwanan noon. May dahilan kung bakit hindi na kita nagawang balikan. Ano pa ba magiging dahilan kundi inisip mo na pabigat ako sa'yo, na mas magiging magaan ang buhay mo kung hindi mo na ako kasama? Hindi totoo yan, anak. Nung iniwan kita at naghanap ako ng pagkain, ay wala akong nakitang pagkain. Naging desperado ako, kaya nagawa kong magnakaw. Sa kasamaang palad, nahuli ako. Ikinulong ako ng mga pulis. Kahit sinabi ko sa kanila na nagawa ko lang yon dahil may anak akong nagugutom. Pinahirapan ako ng mga preso sa kulungan. Araw-araw nila akong sinasaktan at binubugbog. At nang nakalaya na ako, hinalap kita. Pero hindi na kita nakita. Nawala ako sa sarili ko noon, anak. Mabuti na lang
At may mga taong tumulong sa akin para madala ko sa isang mental hospital. Halos 1 buwan ako dun. At nang nakalabas na ako, hinarap pa rin kita. Pero wala, hindi kita nakita. Patawarin mo ko, Juanito. Hindi ko gustong iwanan ka. At magkahiwalay tayong dalawa. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Sinungaling ka. Sinungaling! Napakagaling mong gumawa ng kwento. Nagsasabi ako ng totoo, anak. Yun talaga nangyari. Pero hindi ko ikakaila na pinabayaan kita. Kung alam ko lang na mangyayari yun, ay di na sana kita iniwanan noon. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung hindi ka naniniwala, irirespeto ko yan, anak. Pero, hayaan mo sana akong yakapin ka, anak. Napakatagal kong panahon na inintay ang sandaling ito. Na muli kitang mayayakap, anak ko. Lalapitan sana ako ni tatay. Pero muli ko siyang tinulak. Matutumba sana siya. Pero agad siyang hinawakan ni Daniel. Totoo lahat ng sinabi ni tatay. Lahat ng yun ay ikinuwento niya sa akin nung inampun niya ako. Kaya alam ko na hindi niya yung inimbento lang. Hindi kanya gustong iwanan. Parehas lang kayong biktima ng sitwasyon niyo noon. Kung makapagsalita ka naman ay parang kasama ka namin nung panahon na yun. Manang, tara na. Pagtingin ko kay Manang Perlita, ay umurong ang luha ko dahil sa itsura niya. Humahagulgulo siya at puno ng luha at uhog ang kanyang muka. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila ko siya papasok sa bahay ko. Malakas kong isinarado ang pinto at agad kong pinunasan ang luha ko. Manang naman, kung makaiyak ka naman parang ikaw ang anak at hindi ako. Kasi naman, sir, sobra ba akong naawa sa tatay nimo? Biruin mo, kaya pala hindi kanya nabalikan ay dahil nakulong siya at pinahirapan sa loob. Tapos nawala pa siya sa sarili niya, sir. Dahil sa paghanap sa iyo. Nakakaiyak talaga, sir. Nakakaawa si Pablo. Sa kanya naawa ka, tapos sa akin hindi. Naaawa rin ako sa iyo, sir. Pero tama man yung sinabi ni Daniel. Parehas lang ba kayong biktima ng pangyayari? Kaya, sir, patawarin mo na sana ang tatay mo. Alam kong alam mo sa sarili mo na nagsasabi siya ng totoo sa iyo, sir. Hindi ako nakapagsalita sa sinabing yun ni Manang Perlita. Aminado ko na naramdaman ko na totoo ang mga sinabi ng tatay ko. Pero dahil sa pride ko, ay hindi ko siya magawang patawarin. Mas nanaig pa rin ang galit sa puso ko ng panahon na yon. Nang mga sumunod na araw, ay hindi ko akalain na mabilis nakakalat sa baring yon na ako ang nawawalang anak ni Pablo. Halos lahat ng umpukan ay kami ang pinag-uusapan. Sa totoo lang, pwede na akong umalis sa lugar na yon, pero hindi pa ako tapos sa pagpapahirap sa tatay ko. Gusto ko na araw-araw niya akong makita para araw-araw din niyang maalala ang pag-iwan na ginawa niya sa akin. Hanggang isang araw, isang kalunos-lunos na pangyayari ang naganap. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa talayban sa dulong bahagi ng baryo. Nakita namin ni Manang Perlita ang bangkay at masasabi ko na hindi tao ang pumatay sa kanya. Wakwak ang kanyang tiyan at halos wala na siyang lamang loob. Nang makauwi kami ni Manang Perlita, matapos makita ang bangkay, ay nanlalamig pa rin ako. Sir, nakakatakot pala sa lugar na ito. Narinig mo ba yung sinabi ng mga tao na aswang daw ang pumatay doon sa lalaki? Narinig ko ngayon, Manang.
Siguro nga itotoo ang aswang. Dahil walang tao ang may kakayahang gumawa ng ganong karumal-dumal na pagpatay. Sir, ano kaya kung umalis na tayo dito? Baka sa susunod kung ano na ang mangyari sa atin, ayoko pang mamatay nang hindi man lang ako nakakapag-asawa. Tama ka, Manang. Hindi na tayo dapat manatili pa rito. Dahil hindi na tayo ligtas dito. Hayaan mo. Bukas ng umaga ay aalis na tayo. At babalik na tayo sa Maynila. Ay Diyos ko, salamat naman at nakinig ka sa akin sa pagkakataong ito, sir. Pero sir, paano ang tatay Mimo? Iiwan mo ba siya rito habang may patayan na nangyayari dito? Hindi ba sabi niya na ikipaglaban siya sa mga aswang? Malamang ay hindi yun aalis sa lugar na to. Isa pa, wala akong pakialam kahit anong mangyari sa kanya. Ang sarili natin ang isipin natin at hindi ang ibang tao. Pero sir, hindi siya ibang tao sa'yo. Tatay mo siya. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Manang Perlita, ay may kumatok sa pinto. Si Manang ang nagbukas at nagulat ako nang pinapasok niya ang tatay ko. Manang, bakit pinapasok mo yan dito? Juanito, anak. Parang awa mo na. Makipag-usap ka naman na sa akin, oh. Pwede ba? Huwag mo kong matawag-tawag na anak. Saka wala na tayong pag-uusapan pa. Nasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin sa'yo. At siguro naman, ay ganun ka rin. Kaya mas makabubuti pang umalis ka na. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Alam ko na masakit para sa'yo nangyari. Pero sana, maintindihan mo ko kung bakit hindi kita nagawang balikan. Bakit? May mababago pa ba sa nakaraan kung papatawarin kita? Wala naman, di ba? Isa pa, hindi na kita kailangan. Siguro nga, ay dapat pa akong magpasalamat na hindi mo ako binalikan Kasi nang dahil doon, ay may isang tao na umampon sa akin at ipinaramdam sa akin ang pagmamahal ng isang totoong ama. Umalis ka na at ayokong pumupunta ka pa rito. Naluluwang tumalikod si tatay at saka siya lumabas. Agad kong isinarado ang pinto at nang tignan ko si Manang Perlita ay umiling siya. Oh, ano yan? Para sa niyang pag-iling-iling mo? Anong ibig sabihin yan? Nalulungkot lang ako sa nangyayari sa inyo ng tatay mo, sir. Hindi mo ba talaga naiintindihan na hindi intensyonal ang pag-iwan niya sa noon? Nakulong siya nang dahil sa gusto niyang mabigyan ka ng pagkain. Kaya hindi ka niya nabalikan. Hindi niya yung ginusto, sir. Wala siyang kontrol sa bagay na yon. Ginusto man niya o hindi, ay wala nang mababago sa nangyari. Tama ka naman, sir, sa sinabi mong yan. Wala nang mababago sa nangyari sa nakaraan nyo. Pero ang kaya mo pang baguhin ay ang mangyayari sa hinaharap. Lakihan mo ang pangunawa mo, sir. Hanapin mo sa puso mo ang pagpapatawad. Kilala kita dahil matagal tayong nagkasama. At alam ko na napapangunahan ka lamang ng galit mo. Kasi kahit anong masakit na salita ang ibato mo sa tatay mo, nakikita ko man sa mata mo na mahal mo pa rin siya at nangungulila ka sa kanya, Sir Juanito. Pwede ba, Manang? Huwag niyong pinangungunahan kung ano nararamdaman ko. Maaaring matagal na tayong magkasama pero hindi ibig sabihin nun ay kilala mo na talaga ako. Galit ako sa kanya at yun ang totoo kong nararamdaman. Sige, sir. Kung yan ba ang gusto mong paniwalaan ay bahala ka sa buhay mo. Pero sir, sana'y hindi pa maging huli ang lahat bago mo siya mapatawad. Hindi ba may aswang na pumapatay sa baryong ito? Tapos ang tatay mo ang paniguradong makikipaglaban sa aswang na yon. Ano gusto mong sabihin? Bakit hindi mo pa ako diretsahin? Sus, alam mo kung anong ibig kong sabihin. Pero, mag-i-empake na pala ako ng mga gamit natin para bukas ng umaga.
ay makaalis na kagad tayo dito. Pumasok si Manang Perlita sa kwarto niya, habang ako ay naiwang nag-iisip sa sala. Alam ko ang gustong sabihin sa akin ni Manang. Gusto niyang sabihin na baka mapahamak o mamatay ang tatay ko sa pakikipaglaban nito sa aswang. Ang nais iparating ni Manang Perlita ay huwag kong hintayin na may masamang mangyari sa tatay ko bago ko siya mapatawad. Kinabahan ako sa bagay na yun. Alam ko na may posibilidad na mangyari yun, pero patuloy pa rin namayani ang galit sa puso ko ng sandaling yun. Pagsapit ng gabi, ay mag-isa akong nakaupo sa labas. Nakatingin ako sa bahay ng tatay ko. Walang ilaw doon, kaya ang hinala ko ay tulog na sila ni Daniel. Hindi ko namalayan ang pag-agos ng luha ko nang maalala ko ang mga alaala namin ni tatay nung bata pa ako. Nang namatay si nanay, ay nawalan kami ng bahay at sa lansangan na kami nanirahan. Kahit bata pa ako noon, ay nakita ko ang pagsisikap niya para mabigyan ako ng pagkain. May mga pagkakataon na kahit wala siyang makain, basta meron ako, ay ayos na yun sa kanya. Yun nga lang, nagbago ang lahat nang magkahiwalay kami. Habang nasa ganun akong pag-iisip, ay napakunot ang noo ko nang nakita ko si Mang Tomas na humahangos palapit sa akin. Pawis na pawis siya at habol niya ang kanyang paghinga. Mang Tomas, anong ginagawa mo rito? May problema ba? Malaki! Ang tatay mo si Pablo! Kinuha siya ng aswang! Ano ka mo? Bakit? Ano ba nangyari? Magkasama naming hinanap yung aswang nang biglang nagpakita sa amin yung aswang. Nasugatan siya ng gusto ng aswang at mabuti na lang dahil nagawa kong makatakas. Alam niyo po ba kung saan siya dinala ng aswang? Oo, sa kuweba sa gubat, Juanito. Kailangan nating iligtas si Pablo bago pa mahuli ang lahat. Sumama ka sa akin. Iligtas natin ang tatay mo. Sandali. Ano ba nangyayari dito? Tama ba ang pagkakarinig ko? Kinuha ng aswang si Pablo? Oo, Manang. At kailangan ko siyang iligtas. Pero, anong alam mo sa pakikipaglaban sa aswang, sir? Wala. Pero hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kanya. Teka, sir. Akala ko ba'y galit ka sa kanya at wala kang pakialam kahit na anong mangyari sa kanya? Hindi nang akala ko, Manang eh. Pero na-realize ko na tama ka. Mahal na mahal ko pa rin ang tatay ko. At masyado lang ako nabulag sa galit ko. Hindi ako papayag na mawawala siya nang hindi kami nagkakaayos. Pero sir, baka ikaw naman na mapahamak sa gagawin mong yan. Huwag kang mag-alala. Kasama ako ni Juanito at kahit paano ay marunong din ako makipaglaban. Kailangan ko lang ang tulong niya dahil mas magiging madali ang pagliligtas namin kay Pablo kung dalawa kami. Manang, pwede bang mamaya na tayo mag-usap? Sasama na po ako kay Mang Tomas. O sige, mag-iingat ka, sir. Hihingi na lang ako ng tulong kay Kapitan. Matapos yun, ay nagmamadali kaming umalis ni Mang Tomas. Hindi na ako nagtanong at sumunod na lang ako sa kanya. Nang pumasok na kami sa gubat, ay doon na ako nagdasal sa Diyos na sana ay huwag niyang hayaan na may masamang mangyari sa tatay ko. At nangako ko sa kanya na kapag nagawa naming iligtas si tatay, ay papatawarin ko na siya at magsisimula kaming muli ng panibagong buhay. Makalipas ang halos kalahating oras, ay narating na namin ang bukana ng kuwebang sinasabi ni Mang Tomas. Huminto muna kami at nang tignan ko si Mang Tomas ay laking gulat ko nang nagbago siya ng anyo. Mula sa pagiging matandang lalaki ay naging isa siyang malahalimaw na nilalang. Doon ko napagtanto na isang aswang si Mang Tomas. Mang Tomas?
Anak ng putya! Ikaw ang aswang! Ako nga. At hindi lang ako basta aswang. Dahil ako ang pinuno ng mga aswang na pinagpapapatay ng tatay mo. Oras na para ako naman ang magiganti sa kanya. At ikaw ang gagamitin ko para magtagumpay ako sa paghiganti ko. Tatakbo sana ako, pero malakas na hinampas ng aswang ang mukha ko gamit ang kanyang braso. Natumba ako at malakas na humampas ang ulo ko sa isang matigas na bagay. Matapos yun ay nanlabo ang paningin ko at tuluyan na akong nawalan ng malay. Nang bumalik ang ulirat ko, ay nakatali ang mga kamay ko sa isang puno. Nasa harapan ko si Mang Tomas na nasa anyong aswang. Nakangisi siya na parabang isang demonyo. Pakawalan mo ako rito, hayop kang matanda ka! Niloko mo ako! Hindi naman pala talagang kinuha ng aswang ang tatay ko! Huwag kang mag-alala. Dahil papunta na rito ang tatay mo. Kinausap ko na siya at sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat. Wala na akong dapat pang itago sa kanya dahil mamamatay na rin naman siya ngayong gabi. Hindi mo siya mapapatay. Alam ko na magaling makipaglaban sa mga aswang ang tatay ko. Tama ka. At yun ay dahil sa agimat na meron siya. Pero hawak ko ang kahinaan niya. Nasa akin ang alas. At ikaw yon, Juanito. Ikaw ang kanyang kahinaan. Maya-maya pa, ay may narinig kaming kaluskos sa kung saan. Hindi nagtagal, ay dumating na si tatay na may dalang matalas na itak. Huminto siya, ilang dipa ang layo sa amin. Walang iya ka, Tomas. Pakawalan mo ang anak ko. Kung gusto mong magiganti sa akin, ay ako na lang ang patayin mo. Huwag mo siyang idadamay dito dahil wala siyang kinalaman sa galit mo sa akin. Wala nga siyang kinalaman, pero siyang gagamitin ko para mapatay na kita. Kung alam mo lang, ilang taon ako naghintay at nagtiis para lang makahanap ng tamang pagkakataon para may pagiganti ang mga alagad kong pinatay mo. Malas na lang ng anak mo dahil pumunta pa siya rito. Wala siyang kaalam-alam na siya ang gagamitin ko para pabagsakin ka. Ano bang gusto mo mangyari? Sabihin mo na. Ang dami mo pa sinasabi. Simple lang naman, Pablo. Ang gusto ko ay hubarin mo ang agimat mo. Alam kong hindi kita mapapatay hanggat nasa katawan mo yan. At anong sunod na gagawin mo? Ikaw ang gagamit nito? Naiibang ka na ba? Hindi ito maaaring gamitin ng aswang na kagaya mo. At hindi nito ibibigay ang kapangyarihan nito sa katulad mong halangang kaluluwa. Hindi mo kailangan sabihin sa akin ang bagay na yan. Dahil alam na alam ko yan. Ang gusto ko ay labanan ka na wala ang agimat na yan para magtagumpay ako sa pagpatay sa'yo. Napakahina mo naman pala. Pinuno ka ng aswang, pero hindi mo ko kayang labanan nang meron akong agimat. Ikaw ang totoong mahina dahil kailangan mo pang gumamit ng agimat para lang magkaroon ka ng kakayahan na makipaglaban sa mga aswang. Talagang hinahamon mo ko. Sige, pagbibigyan kita sa gusto mo. Pero kapag hinubad ko tong agimat ko, ang gusto ko ay pakawalan mo ang anak ko. Makakawala lang siya kapag natalo mo ko. Pero kapag ikaw ang natalo, ay papatayin ko siya at kakainin. Matiim na tinignan ni tatay ang aswang
at walang imik niyang hinubad ang agimat. Itinapon niya yon sa malayo at inihanda niya ang sarili niya sa pagharap kay Mang Tomas. Mabilis na nagsimula ang sagupaan ni tatay at ng aswang. Unang umatake ang aswang. Nagawa nitong iwasan ang sunod-sunod na pag-atake ni tatay hanggang sa bumaon ang matutulis na kuko ng aswang sa dibdib ng tatay ko. Tatay! Huwag kang mag-alala, anak. Kaya ko sarili ko. Hindi ako papayag na matalo ng mapagpanggap na aswang na ito. Sinasabi ko na nga ba, wala kang laban sa akin kung wala sa'yo ang agimat mo! Muling naglaban ang dalawa at sa pagkakataon na yon ay alam kong mas lamang si Mang Tomas, lalo na nang nabitiwan ni tatay ang kanyang itak at wala na siyang nagawa kundi ang umatras ng umatras habang iniiwasan ang mga pag-atake ng aswang. Doon na ako nagsimulang magpumiglas. Kailangan kong makawala sa pagkakatali upang matulungan ko si tatay. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ko nang biglang sumulpot si Manang Perlita sa tabi ko. Hindi siya napansin ni Mang Tomas dahil bukod sa nakatalikod siya sa gawin namin, ay abala siya sa pakikipaglaban. Manang Perlita, anong ginagawa mo rito? Siyempre, sir, ililigtas ka. Bago magpunta rito si Pablo, ay sinabi niya sa akin ang nangyayari, kaya sinundan ko siya, sir. Huwag kang malikot at papakawalan kita. Agad na inalis ni Manang Perlita ang pagkakatali ko sa puno. Hindi ko inalis ang tingin ko sa tatay ko dahil walang pagsidlan ang kaba ko sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Nang tuluyan na akong napakawalan ni Manang Perlita, ay agad akong tumayo. Tatakbo sana ako para tulungan si tatay, pero mabilis na hinawakan ni Manang ang kamay ko. Eka, sir, anong gagawin mo? Tutulungan ko si tatay, Manang. Kailangan niya ang tulong ko. Wag na, sir. Umalis na tayo dito. Iligtas na lang natin ang sarili natin, sir. Hindi ko kayang pabayaan ang tatay ko, Manang. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay siya. Kailangan ko pa pong humingi ng tawad sa kanya sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Kaya parang awa mo na, Manang. Pabayaan mo ako sa gusto kong gawin. Sige, sir, gawin mo ang gusto mo. At ang gusto ko, patayin mo ang hayop na aswang na yan. Binitiwan ako ni Manang Perlita. Alam ko na naintindihan niya na ako ng sandaling yon. Pagtingin ko kay tatay at sa aswang, ay labis akong nagimbal. Nakahandusay sa lupa si tatay habang nakatapak ang isang paa ng aswang sa dibdib niya. Hinanap ko ang itak na nabitiwan ni tatay kanina. Nang nakita ko ang itak, ay agad ko yung dinampot at walang pagdadalawang isip na tumakbo ako sa nakatalikod na aswang. Hindi ako papayag na papatayin mo ang tatay ko! Gulat na napalingon ng aswang at mas lalo siyang nagulat nang nagawa kong ibaon ang matalas na itak sa gitnang parte ng dibdib niya. Pinagdiinan ko pa yon at nang paghugot ko ng itak ay buong puwersa kong nilaslas ang leeg niya gamit yon. Bumagsak ang aswang sa lupa at nangisay siya na parabang isda na nilagyan ng asin. Maya-maya pa ay huminto na siya sa paggalaw at tuluyan na siyang binawian ng buhay. Tuwang-tuwa na lumapit si Manang Perlita sa akin. Diyos ko, sir! Diyos ko! Sobrang unbelievable na ikaw pa talaga ang pumatay kay Tomas! Tinulungan ko ang tatay ko sa pagtayo at kahit sugatan siya ay hindi no napigilan ang pagyakap niya sa akin ng mahigpit. Maraming salamat, anak. Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko.
Hindi po ako papayag na may mangyaring masama sa inyo, Tay. Patawarin niyo po ako kung nagalit ako sa inyo. Patawad po sa mga pagpapahirap na ginawa ko sa inyo ni Daniel. Wala kang dapat na ihingi ng tawad sa akin dahil naiintindihan kita. At sana ay mapatawad mo ko sa pag-iwan ko sa iyo noon, anak ko. Wala ka rin pong dapat na ihingi ng tawad sa akin, Tay. Naiintindihan ko na rin po ang lahat. Hindi niyo po ginusto na iwanan ako. Biktima lang po tayo ng pangyayari. Pero ang importante ay makakapagpahinga ka na po sa pakikipaglaban sa mga aswang. Dahil wala na ang pinuno nila. Tama ka. At sobra kitang ipinagmamalaki. Dahil ikaw ang pumatay kay Tomas. Ano ba yan? Naiiyak na naman ako. Kasi finally, nakapagpatawaran na kayong dalawa. One happy family na tuloy kayo. Ay pero sir, ayaw mo ba talaga akong maging mami? Manang naman eh. Naisingit mo pa yan. Tsaka hindi ako makakasagot niyan, kundi si tatay. Pasensya na, Perlita. Pero nung namatay ang nanay ni Juanito, ay nangako ko na hindi na ako magmamahal ulit ng iba. Ang nanay ni Juanito, ang una't huling babae na mamahalin ko sa buong buhay ko. Okay lang, Pablo. Alam ko na wala akong laban sa patay na. Baka kapag ipinilit ko pa, multuhin pa ako nun. Natawa kami sa sinabi ni Manang Perlita. Matapos ang lahat, ay hinanap ni tatay ang agimat niya at muli niya yung isinabit sa kanyang leeg. Hindi nagtagal ay magkakasama na kaming naglakad palabas ng gubat. Sa kabila ng hindi magandang nangyari sa gabing yon, ay nakangiti ako dahil sa wakas ay naghilom na ang sugat sa puso ko at yon ay nang dahil sa pagpapatawad. Pagbalik namin sa baryo, ay ipinaalam namin kay Daniel ang lahat ng nangyari. Nagpasalamat siya sa akin dahil nailigtas ko ang buhay ng tatay namin. At dahil tuluyan ng natapos ang pagsalakay ng mga aswang sa baryo, ay inalok ko si tatay at si Daniel na sumama na sa akin sa Maynila para makapagsimula kami ng bagong buhay. Pumayag sila at pagdating namin sa Maynila ay siniguro ko na makakabawi ako kay tatay sa mga panahong hindi kami magkasama. Ipinaranas ko sa kanya ang ginhawa na kaya kong ibigay. Hindi ko rin kinalimutan si Daniel dahil kahit hindi kami magkadugo ay itinuring ko siyang parang tunay ko ng kapatid. Sa mga nangyari ay naunawaan ko na ako ang tunay na may pagkakamali. Napagtanto ko na walang magandang naidudulot ang pagtatanim ng sama ng loob at mas gumaan ang pakiramdam ko nang pinili kong magpatawad at makinig sa paliwanag ni tatay. Hindi man namin mababawi ang nakaraan. Nagawa naman naming ayusin ang kasalukuyan at ang hinaharap. Ngayon, masaya na ang buhay naming tatlo. Kasama pa rin si Manang Perlita. Sama-sama kaming bumuo ng mga bagong alaala at araw-araw kong pinapaalala sa sarili ko na mas mahalaga ang pamilya kesa sa kahit na anong bagay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac.
huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain po nawa kayo ng Diyos na may kapal.